At kung yung i-search sa mga dictionary o ano pa man, mga sa Google, ano ang sinasabi dito tungkol sa lindol? Ito daw ay inirihiya o ang sabi dito, kasi minsan ni-search natin to, ang lindol ay isang salitang Tagalog na nangahulugan sa na earthquake sa Ingles. Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng lalas o enerhiya na nanggaling sa ilalim ng lupa. Madalas, ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault o sa ibabaw ng bahagi ng mundo. Ang enerhiyang lumalabas ay sumasanga sa lahat ng direksyon. Mula sa kanyang pinanggalingan, ang focus sa anyo ng mga sismikong alon. Yun ang mga nasi-search ko sa sa internet. Kung sa English pa, sabi dito, earthquakes are caused by the sudden release of energy in the earth's crust. Most other from tectonic plates moving against each other. As their plates slowly shift, friction causes them to get stuck, building up stress over time. When this stress overcomes the friction, the plate suddenly slip. Nag-i-slide, di ba? O gano? Sending out energy waves that cause the ground to shake. Yun. Kaya nayayanig ang lupa. Dahil sa paggalaw ng plates o anong tawag yung plates? Yung mga, sa Tagalog, sa ilalim ng lupa, mga gumagalaw yung fault sa ibabaw ng bahagi ng mundo. Kaya mga minamahal, iyon ang ayon sa pag-aaral ng tao. Ang kinukuha po nila dito, yung hindi nila alam yung ugat. Bakit nagkaroon ng lindol? Dahil lang ba sa natural na pangyayari, mga minamahal? Alamin po natin, batay sa banal na kasulatan. Punta po tayo sa awit. Sa 77, verse 16 hanggang 18. Ito po ang ating mababasa. Nakita ka ng tubig, O Diyos. Nakita ka ng tubig. Sila'y nangatakot. Ang mga kalaliman din naman ay nanginig. Ang tinig ng iyong kulog ay nasa ipo-ipo. Tinanglawan ng mga kidlat ang sanglibutan. Ang lupa ay nayanig at umuga. Yun mga minamahal. Ano ang sabi ng Panginoon? Pag-ituloy po natin. Isa pa. Sa hanggang 18, di ba? Okay na. Yun mga minamahal. Sino po ang nagpapayanig at umuuga ng lupa? Sa ating nabasa dito sa verse 18, ang sabi diyan, ang tinig ng iyong kulog ay nasa ipo-ipo. Tinanglawan ng mga kidlat ang sanglibutan. Ang lupa ay nayanig at umuga. Sino po ang pinapatungkulan dito? At sino ang nagpapauga o nagyayanig sa lupa, mga minamahal? Sa 16, at nakita ka ng tubig, O Diyos. Ang Diyos po
ang gumagawa ng lahat ng mga ito. Maging ang tubig ay kanyang pinapagalaw. Nakita siya ng tubig, ang Diyos. May mata pala ang tubig, mga minamahal. Kasi sabi dito, nakita ka ng tubig, o Diyos. Inulit pa, nakita ka ng tubig, sila'y nangatakot. O mga minamahal, napakadakila ng ating Diyos. Maski ang tubig, natatakot sa ating Diyos. Kaya pala umaano, no? Yun ay kapangyarihan ng ating Diyos. At ano pa ang sabi? Ang mga kalaliman din naman ay nanginig. Kaya pala nanginginig maging ang kalaliman. Ang tubig at ang maging kalaliman na ito rin ang nagpapayanig sa lupa. Siyempre, pag gumalaw ang ilalim, 100% gagalaw din ang sa ibabaw. Kaya mga minamahal, tayo po ay matakot sa ating Diyos sapagkat siya ang may kapangyarihan na makagawa ng mga bagay na ito. Hindi lang sa pag-aaral ng mga tao. Ang kanilang natutuklasan lamang ay yung nakikita. Ngunit ang mga bagay na makapangyarihan na gumagawa nito ay ang Diyos, na hindi nila man lang nababanggit. Sa panahon ngayon, kahit sa mga balita, wala kang maririnig na, ito ay gawa ng Diyos. Totoo po ito ay sakuna o kalamidad. Ngunit may layunin ang Diyos. Atin pong pag-aaralan ang mga bagay na yan sa mga susunod pang mga talata. Kaya mga minamahal, ipagpatuloy po natin dito po sa Job. Puntahan po natin ang Job sa 9, verse 5 hanggang 6. Ito po ang ating mababasa. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman. Pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Yun mga minamahal, pag nagagalit ang Panginoon. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. At ang mga haligi nito ay nangayayanig. Sino po ang may gawa? Kung bakit nangayayanig ang lupa? Ang Diyos. Hindi po ito natural lang na dahil lang sa natural na nangyayari sa ating mundo. Dahil daw lumuluma na yung sanglibutan eh. Nabubulok na, nagkakaroon na ng depekto yung ilalim. Hindi po. May kapangyarihan na gumagawa dito. At sino po? Diyos. Ang Diyos. Purihin ang Diyos. Na siyang umuuga ng lupa. Ito malinaw mga minamahal. Siya pala ang nagpauuga sa lupa. Siya po ang nagpapalindol sa kanyang kinaroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. May haligi po ang lupa, mga minamahal. Paniwalaan po natin kasi nakasulat po, haligi nito ay nangayayanig. Kaya tayo po ay patuloy na umasa sa ating Panginoon. Ano po ang ginagawa natin pag lumindol? Minataas ng kamay. Ano bro? Dahil sa sunod-sunod na lindol, mga nangyayari, lalo sa mga eskwelahan, itinuturo ko ito sa mga estudyante na magko-cover. Ang iba, kamay. Ganun, no? Paano kung mga malalaking tipak ang mahulog sa ulo mo? Wala din. Mamamatay ka din. Pinaghahandaan ang maaring mangyari. Hindi naman masama na tayo'y maging handa. Ngunit ang maganda na paghandaan po natin ay kung ano man ang mangyari sa atin, tayo ay sa Panginoon. Dapat tayo'y talagang sa Kanya paroroon pag namatay tayo. Ano man ang mangyari? Huwag tayo pong matakot. Ano ba sabi dati sa atin ng aralan? Huwag magulumihanan, di ba?
Ang mga bagay na dumating sa atin, mga sakuna, mga kalamidad, yun po ay ipinahihintulot ng ating Diyos. Sapagkat may layunin ang Diyos sa atin. Kaya, sa patuloy na ating pag-aaral, matungayan po natin ano ba ang layunin ng Diyos, bakit ginagawa niya ito. Bakit pinapadala niya ang mga bagay na ito at nangyayari sa buong mundo. Ang iba, nagtatago sa ilalim ng lamisa eh. Tapos yung lamisa na gawa sa plastic, wala din, no? Dapat matibay. Ano ang makikita natin dito? Ang tao, gumagawa yan ng paraan na makaiwas sa kamatayan. Hindi masama. Kasi bawat buhay natin, mahalaga yan eh. Lalo na kung ikaw ay sa Diyos. Lalong mahalaga yun. Kasi ang kamatayan ng banal ay, ano yun? Nalulugod sa Diyos, di ba? Nalulugod sa Diyos. Nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng kanyang banal. Pero yung iba, siyempre takot yun eh. Takot mamatay, takot. Sino ba ang hindi takot mamatay? Diba? Ay ikaw, sis. Takot yung mamatay? Oo. Sa lindol. Takot ka sa lindol, pero sa pag namatay ka, hindi takot. Hindi sa kalagayang tao, nandoon na po tayo. Kahit di po natin aminin, mayroon po pagkatakot. Pero kaya kayo iniutos ng Panginoon eh. Huwag kang matakot sa pumapatay sa laman. Ibig sabihin, pag inutusan ka na huwag matakot, ibig sabihin, mayroon pagkatakot. Bakit pa inutos kung wala ka namang takot, di ba? Kaya, lahat po tayo may kahinaan, may pagkatakot, kaya nariyan ang salita ng Diyos upang tayo'y palakasin. Tayo'y palalahanan, na tayo'y sumandal sa ating Panginoon. Tayo'y umasa sa Kanya. Pagpatuloy po natin na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. At ang mga haligi nito ay nayayanig. Dati, halimbawa, ang bahay mo nasa bundok. Ginagalaw ng Panginoon sa pagitan ng lindol. Binababa ka sa baba, oh. Kasama ka dun sa landslide. Ganun, kapangyarihan ng Diyos. Magawa kayo ng tao yun, na maaari nila magawa yun. Pag ibubuldosin siguro, o ano. Pero, sa Panginoon, hindi ganun. Sa isang minuto, o wala pa nga isang minuto, maaari niyang gawin ang mga bagay na yan. Sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan. At ang kanyang gawa ay kagila-gilalas. Amen? Amen. Pagpatuloy po natin. Punta na naman po tayo sa susunod nating babasahin sa Nahum. Ito po ang sinasabi. Sa Nahum, chapter 1, verse 1 hanggang 7. Ang hula tungkol sa Ninive. Ang aklat tungkol sa pagitain ni Nahum na Elkosyeta. Basta ganun. Nababasa naman po natin. Elkosyeta. Ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos at naghihiganti. Ang Panginoon ay naghihiganti at puspos ng kapuutan. Di ba ang Diyos natin mapagmahal? Pero dito may kapuutan. Bakit kaya? Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway. Yan. Ingatan po natin na maging kaaway ng Diyos sapagkat ang paghihiganti, ang puot ng Diyos ay darating sa mga bagay na yun o sa mga tao na yun. At siya'y nagtataan ng kapuutan sa kanyang mga kaaway. Ang Panginoon ay banayad. O yun. Banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan.
at sa anumang paraan na hindi na rin walang sala ang sala rin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo. At ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Kanyang sinasaway ang dagat at tinutuyo ang lahat ng ilog. Ang Basan ay nalalata at ang Carmelo at ang bulaklak ang bulaklak ng Libano ay nalalanta. Yon, mga minamahal. Sino marunong magbasa? Kasi may bait yan isa. Oh. Ay, itong basa na lang. Tuloy mo. Oh. Kaya ka? Kasi nagagilid eh. Pasensya na po kayo. Pagpatuloy po natin. Ang mga bundok ay nanginig dahil sa Kanya. Pwede ba ito? Yan. At ang mga burol ay nangatutunaw at ang lupay lumilindol sa Kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat na nagsisitahan dito. Sino ang makakatayo sa harap ng Kanyang pagkagalit? At sino ang makatatahan sa kabagisan ng Kanyang galit? Ang Kanyang kapusukan ay galbong parang apoy, at ang mga malaking bato ay nangatitibag niya. Sa last, ang Panginoon ay mabuti, o ang Panginoon mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangalalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Purihin po ang Diyos. Dito mabuti ang Panginoon. Kanino po? Doon sa mga nakikilala niya yaong nangaglalagak ng kanilang tiwala sa Panginoon. Dapat yung tiwala natin, inilalagak natin sa Panginoon. Dahil dito ang Panginoon ay mabuti. Ngunit sa kabila, sabi sa nabasa natin, ang puot ng Diyos ay umaalab doon sa kanyang mga kaaway. Kaya malinaw mga minamahal, upang wag po natin maranasan ang pagkapuot ng Panginoon, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ilagak po natin ang ating pagkatiwala sa Kanya. Sapagkat kung ang ating Panginoon, pag nagalit, maging ang lupa, maging ang tubig, nanginginig mga minamahal. Niyayanig niya ang lupa. Nililipat niya ang lupa sa ibang dako. O sa dati niyang kinaroonan, iniiba niya sa kanyang kapangyarihan. Yun po ang gawain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ano ang dapat nating gawin kapag nangyari ito, mga minamahal, ang lindol? Mga lindol na sunod-sunod nangyari po sa ating bansa. At hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba ring mga dako. Ang layunin, ano ang layunin ng Panginoon dito? Ano ang ipinapakita ng Panginoon dito, mga minamahal? Ano? Ipinapakita ng Panginoon dito ang kanyang kapangyarihan. Na ang tao dapat mga takot sa Kanya. Na ano ang dapat gawin ng tao? Ilagak ang tiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi diba, kung bakit nagkakaroon ng lindol, ano ang nangyari? Bakit ginagawa ng Panginoon ito? Nakalimot ang mga tao. Na ang pagtiwala nila hindi na nailagak sa ating Panginoon. Yun po ang una o ilan sa mga kadahilanan.
Ngayon, pagka nagkalindol, saan, ano ang ginagawa ng mga tao? Sumisigaw. Diyos ko. Di ba? Kung sa YouTube. Pero ng panahon ng kaginawaan nila, anong ginagawa? Gawaing pangsanglibutan na hindi ayon sa ating Panginoon. Hindi ayon sa kanyang kalooban. Doon yan, nung ano nga, nang lindol, marami pa ano sa television na mag-ano daw, magsuot ng puting damit, magdasal, yeah? Mag-procession. Eh ano? Ano ang dala po nila? Ibang, saan nila ipinagkatiwala ang kanilang pagtitiwala? Saan nila inilagak? Sa Diyos pa yun na nagpapalindol? Hindi. Sabi sa Roma, antes na ang may lalang ang sasambahin, mga nilalang. Kaya ang pukot ng Diyos ay dumating sa kanila o sa bansa na yun. Dahil dito, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na dapat ang tao ay manumbalik o ang pagtiwala nila dapat sa Panginoon na may kapangyarihan na yanigin ang lupa. May kapangyarihan na alisin sa kinaroonan ang lupa sa kanyang kinaroonan at dalhin sa ibang dako. Sino ang may gawa nun? Ang Diyos lang po ang may kapangyarihan nito. Iba kasi sabihin nila, Diyos rin ang sinasamba namin. Diyos rin ang tinatawagan namin. Ayon sa kanilang paniniwala. Ngunit, marapat ang sabi nga ng Panginoon, saliksikin sa kanyang aklat para maalaman natin ang kanyang turo, ang kanyang kalooban. Dapat, mga minamahal, tayo na nilalang ng Diyos, ang Diyos na dapat nating pagkatiwalaan o paglagakan ng ating pagtiwala ay ang Diyos na kayang magpayanig sa lupa. Siyang nagpapalindol. Yun po dapat, doon po tayo dapat lumagak ng ating pagtitiwala. Pagpatuloy po natin. Dito na po tayo sa ano ba ang dapat natin gawin sa pag dumating ang mga bagay na ito, mga paglilindol, bagyo, mga kalamidad, mga sakuna. Kasi ang mga tao, pag dumating ang mga bagay na yan, ang ano nila, sambitla nila, siyempre dadasal yun sisigaw pa ng iba habang lumilindol, nakita ko sa YouTube Diyos ko, in the name of Jesus, kuminto ka, wag yun. parang may kapangyarihan siya Lutusan niya yung yung lindol. In the name of Jesus, stop earthquakes. Oh, grabe. Antes na magpakumbaba sa Diyos, baka alam mo, siyang nasusunod. Tayo dapat magpakumbaba sa Diyos. Sa panahon ng sakuna, doon na tayo tumatawag. Anong tawag doon? Dapat yan, maging sa kapayapaan, sa iwasay ng ating pamumuhay, tumatawag na po tayo sa Panginoon. Sige po, patuloy po natin. Ano bang dapat natin pagka nangyari ang mga bagay na ito? Tayo ba'y matakot? Tayo ba'y mas magulumihanan? Hindi dapat, mga minamahal. Ayon dito, nababasa po natin. Ito sa Mateo. Ito ay mga pangyayari na maganap bago dumating ang ating Panginoon. Sa Mateo, sa 24, verse 5 hanggang 13. Buuin na po natin. Ito po ang nakasulat. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na nangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kaganap po yan, mga minamahal.
Marami nang tumatawag sa Panginoon. Hindi mo na alam kung sino ang tama. Kaya, ang ano dito, dapat po tayo'y maging maingat. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan. Yun, nangyari na po yan. At mangyayari pa. Ang mga alingaw-ngaw na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Yan. Pag dumating ang mga bagay nito, mga minamahal, ang utos, ingatan na huwag magulumihanan. Ibig sabihin, halos ng lahat ng mga tao nagugulumihanan. Ang utos, huwag. Ingatan na huwag. Dapat tayo'y maging, alam na natin. Kasi sinabi na eh. Kaya dapat handa na po tayo. Ay, alam na natin yan. Dumating ang digmaan. Hindi tayo dapat magpanik kasi sinabi na eh. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. Ang iba, ano pa sabi? Nako, ra-rapture na. Di ba? Sa mga YouTube, uy, sa ano na, lalapit na, dumating ang Panginoon. Bintanan niyo yung lupa niyo. Dami nag-ano eh. Ang iba nga, nagwawala na eh. Alala na sa Mindanao yata yun. Nagwawala eh. Wakas na ng mundo. Ang sabi naman dito, hindi pa ang katapusan. Sa 7, sapagkat nagsitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. O ito naman, laban sa bansa. Bansa laban sa bansa. O, nangyayari na yan, di ba? Gera. Ang kaharian laban sa kaharian. Ang kaharian, pwede ikumpara po natin yan. Katulad niya ng mga sa religion, di ba? Sa mga dominasyon o sikta. Yun po ay din eh, paglaban-laban din. Kaya nangyayari yun dahil sinalita ng Panginoon eh, na mangyayari ito bago ang darating ang wakas. Pero hindi pa ang wakas. At magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ayun. Kaya nangyayari ngayon. Pero wakas na ba? Rapture na ba tayo? Sa Biblia, wala naman talagang salitang rapture. Pero kung mga diwa-diwa, pero hindi dapat naging na nila, doktrina nila, yung salitang rapture. Pero wala po yan sa Biblia. Dapat yan, huwag po natin pangunahan ng Diyos na tayo'y gagawa. Ito, rapture yan. Hindi po. Dapat sumang-ayon na tayo sa ayon sa nasusulat. Pwede yan, magdiwa-diwa ka. Pero, dapat, wag mong parang title mo na yan eh, sa iglesia ninyo eh. Aral namin yan, rapture. Bakit wala namang aral na ganun? Diba? Kaya mag-ingat po tayo dahil maraming paparito na magsipangaral ng mga bulaang guro. Ano pa sa 8? Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula pa lang ng kahirapan. Pero sa totoo, nahihirapan na ba tayo? Hindi pa, mga minamahal. Kung tutuusin, hindi pa tayo nahihirapan. Salamat sa Diyos. Dahil sa mga lingkod, hindi pa talagang naranasan ang mga bagay na ito na naghihirap. Sa ibang bansa, no? Sa mga giyera, nag-aagawan sa pagkain. Sa anong lugar yun? Di ba? Grabe, isang kaldirong malaki. Nagtutulakan para makakuha lang ng pagkain dahil sa kahirapan. Sa kanila, nangyayari na ito mga minamahal. Kagutom, giyera, bansa laban sa bansa, at sa 9, patuloy po natin. Kung pagkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian, at kayo'y papatayin,
at kayo'y kabuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Sa panahon na ito, ang mga alagad ang pinagsasabihan. At nangyari na po ito sa kanila. Yung binigay sila sa mga, ano sabi doon? Balik ang konti, says 9. Sabi dito, kung magkakayo ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin. Ito mga minamahal. Nangyari na po ito sa mga alagad ng Panginoon na sila'y pinagpapatay dahil sa kanilang pangangaral ng Ibanghilyo ng Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal, kapuputan ng lahat ng mga lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kaya ngayon mga minamahal, sa ibang bansa, pag nangaral ka ng Bible, lalo na sa mga Middle East, naku, papatayin ka po doon. Ibibitay ka pagkunta sa kanilang paniniwala. At hindi sila sumasampalataya sa Biblia eh. Kaya, doon tago talaga. Kahit magdala ka doon, may pangalang Jesus, naku, nandidiri po sila. Talagang galit na galit sila. At kung magkagayod narinig, maraming mga titisod, at mga nuluhan ang isa't isa, at magkapuutan ang isa't isa. Kaya nagkagulo-gulo eh. Dahil sa aral, no? Hindi. Ibang paniwala namin eh. Hindi. Si Kristo, tao lang yan. Hindi. Diyos namin. Ano ka, bubo ka ba? Isa lang yung Diyos. Sa inyo, Diyos. Ganun, di ba? Doon, nagkakapuutan po doon dahil sa aral, dahil sa salita ng Diyos. Kaya nangyayari po yun mula pa noon hanggang sa ngayon. Hanggang sa pagwakas ng mundong ito. Kaya mga minamahal, nangyayari po ang mga bagay nito. Ano pa? At nagsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Kaya mag-iingat po tayo. Ito ay pinangaralan sa atin lagi na mag-ingat. Kasi marami na mga ngaral ngayon eh. Hindi mo na alam. Kaya ang dapat nating gawin, ilagak natin ang pagkatiwala sa Panginoon. Pag nag-alinlangan tayo sa aral, ipanalangin natin, hingin natin ang patnubay ng Espiritu Santo na siyang mag-guide sa atin sa tunay na kalooban ng Diyos. Dahil maraming bulaang propeta. Lalo na nga yan, di ba? Na yung nagpapahayag. Maski hindi niya sabihin na propeta siya o ano. Kasi pagka nagpapahayag ka, nagkaano ka ng mga hula o ano, ang tawag ng mga tao dyan, propesya eh. Hula, di ba? Para may vision. Nasabi, ganito, may nangyayari. Di ba nabasa nyo sa Reels? O sa YouTube? Sino yun yung English speaking eh. Parang negro. Pero huwag po tayo basta maniwala kasi marami nga magsilitaw na bulaang propeta. Antayin natin kung mangyari ba yung nihulaan niya. Paniwalaan na natin kaagad. Hindi po. Titingnan rin po natin ang kanyang aral. O sino bang gumagawa ng mga bagay na tingin natin kamangha-mangha. Sa 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Anong pag-ibig to na lalamig? Pag-ibig ba doon sa sa girlfriend, sa boyfriend, o sa mga mahal sa buhay? Hindi po. Ito ay pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa ating Diyos. O ang ating pananampalataya. Lalamig po. Ang dahil dito, pagsagana ng katampalasanan. Ano bang katampalasanan? Mga gawaing hindi kaya-aya sa ating Diyos na laban sa kalooban ng Diyos. Yun.
Pag ginawa mo na yon, nakikita sa buhay mo na yon, wala ka na. Wala na sa iyo ang pag-ibig. Ang pag-ibig mo ay lumamig na. Ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtiwala ay nawala na. Kaya ingatan po natin ang mga bagay na ito, mga minamahal. No? Huwag magkulumihanan pag dumating ang mga bagay na ito. Datapot ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ano saan? Yun. Yun mga minamahal, ang ipinaunawa ng banal na kasulatan sa ating mga minamahal tungkol sa lindol, tungkol sa mga sakuna, sa mga kalamidad. Sis, ano ang dapat natin gawin pag dumating ang mga bagay na ito? Yan, ingatan na huwag maglumihanan, sabi ng Panginoon. Sapagkat Paano? Huwag maglumihanan. Yun ang tanong sabi, huwag maglumihanan. Ingatan na huwag maglumihanan. Ano ba yung huwag tayo maglumihanan? Paano? Paano natin gawin yun? Sa napag-aralan natin dati, di ba? Sabi doon, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa ating Panginoong Jesucristo. At huwag kayong maglumihanan. Sabi doon, huwag maglumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo kay Kristo. Yun lang yun. Dapat ang ating pagtiwala, ang ating pananampalataya ay ating ilalagak sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ng Diyos. At dito mga minamahal, dahil sa mga bagay na ito, nagkapayanig, nagkapalindol, iba't ibang dako, at lalo na ngayon, marami na po ang mga pangyayari na ito'y tanda na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya, ang nais ng Panginoon, ang mga tao ay ilagak nila ang kanilang pagtiwala sa Diyos. Ibig sabihin, marami ang hindi naglalagak ng tiwala sa ating Diyos. Dito po sa Hebreo, mga ilang talata nating babasahin, na ang tinig dito sa Hebreo, chapter 12, verse 26, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa, ay pinakahuluganan ang pag-alis niyong mga bagay na niyanig. Gaya ng mga bagay na ginawa upang mamamalagi ang mga hindi niyanig. Tuloy po lang. Pa. Kaya pagkatanggap ng isang karyang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa mamagitan nito ay makapaghandog tayo ng may paggalang at katakutan na paglingkod o paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugdaw. Purihin po natin ang Diyos. Ang Diyos ay isang apoy na mamumugnaw. Ano ba yung mamumugnaw? Sa English, ano ba yun? Ano ba sa English ang mamumugnaw? Mamumugnaw. Oo. Tingnan natin ano ba yung mamumugnaw? Parang hindi na pa. Hebreo.
Well, tingnan po natin. Mamumuknaw, sabi dito, isang apoy na mamumuknaw. Consuming fire. Consuming fire sa English. Parang pag tinutunaw, no? Apoy na kaya kang tunawin. Tunaw na, apoy na kaya kang iwawala sa init. Ibig sabihin, sa sobrang init yun. Mga minamahal. Sapagkat ang sabi dito, minsan pa, sabi ng Diyos. Ito po ay sa wakas na po ito. Mangyari po na lahat ng mga bagay na nayayanig, na maging ang lupa, nayayanig yun eh. Hindi lang lupa. Sinabi ng Panginoon, maging ang langit. Ibig sabihin, nayayanig rin po ang langit. No? Sa mga pag-aaral, hindi natin maano yun, nayayanig ba ang langit? Maging sa mga hindi yan masasabi ng mga siyentipiko eh. Sa tingin ko lang. Pero dito, sa salita ng Diyos, nayayanig pati ang langit. Kasi sa salitang minsan pa, sa pagdating ng ating Panginoon, ang lupa at ang langit na nayayanig ay kanyang iwawala. Iwawala ba, mga minamahal? Kamali pa tayo? Ano ba sabi? Patayo ulit nga sa una na yung salitang minsan. Minsan pa. Yung salitang minsan. At itong salitang minsan pa ay pinakahulugan ang pag-alis. Aalisin. Paano yung mga naniniwala na hindi alisin to? Dito tayo maninirahan. Dito maging paraiso natin. Sino ang paniniwalaan po natin, mga minamahal? Kasi sabi, maraming bulaang propeta, mga magsitawag sa pangalan ng Panginoon, ang magliligaw sa mga tao. At isa sa mga aral na sabi, itong mundo ay maging paraiso. Ay dito na sa ating nabasa, minsan pa, na pinakahulugan ang pag-alis niya ang mga bagay na niyanig. Ito mga nilindol pala, no? Yung mga lupa, dito pati langit eh. Pati mga bagay na nasa langit na nanyayanig ay aalisin. Kasi ang salitang minsan pa ay ang pag-alis niya o mga bagay na niyanig o niyanig tama. Gaya ng mga bagay na ginawa. Yung mga bagay pala na ginawa na yayanig ko, mga minamahal. Ang langit ginawa ng Panginoon, ng Diyos. Ang lupa ginawa ng Diyos. Yung mga ginawa pala ng Diyos ay nayayanig, mga minamahal. At ang Diyos din ang may kapangyarihan na mag-alis ng mga bagay na ito. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Biro bago, mga minamahal. Mayroon lang po ako ihabilin gaya ng mga salita ng Diyos patungkol sa lindol. Nais ba natin na dumating ito sa pangyayari na ito, yung mga lindol? Kung kayo ang tatanungin, nais ba natin ang mga bagay na ito? Ano po ang tugon ninyo? Ang mga kalamidad. Siyempre, ang sagot natin, hindi, di ba? Hindi natin nais yun. Ano ang dapat natin gawin? Kasi pinahintulot ng Panginoon to eh. Anong dapat natin gawin? Di ba? Ano naman napigilan natin ang gawa ng Diyos? Bagong dumating ito, dapat may ginagawa na po tayo. Ito, panghuling mga talata na lang sa Kawikaan. Sa 1, chapter 1, verse 24 hanggang 26. Ito mga paalala na lang po ito para sa atin. Basahin ko na lang po. Kawikaan. Kawikaan, chapter 1, 24 hanggang 26. Ito mga bilin na lang po ito sa atin. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi,
Ito para sa mga ano ito, yung mga tumatanggi. Tayo naman mahal naman natin, hindi naman natin tinatanggihan ang salita ng Diyos. Ito sa mga palaala sa mga tumatanggi doon sa tumatawag sa Kanya. Sapagkat ako'y tumawag, ang nagsasalita ko rito, ito'y ang Panginoon. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang bukong payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Para maganda ituloy yun. Konti. Okay. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila sa aking payo. Kanilang hinamak ang bukong sa pagsuway. Kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanyang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Yun, purihin ang Diyos. Ito, mamumuhay ka ng tiwasay. Ang sabi ng Panginoon, sa araw ng kasamaan. Kung ikay may takot sa Panginoon, na ating ilagak ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ano, mga minamahal? Ano ang sabi ng Panginoon? Bago dumating ang mga bagay na ito, mga lindol, bagyo, dapat po nakikinig po tayo sa tinig ng Panginoon. Kaya purihin ang mga nakikinig, dumirinig ng Kanyang salita, na ito'y Kanyang paglagak ng Kanyang pagtitiwala sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang Diyos at salamat sa Kanyang salita, sa Kanyang parangal, papuri, ang buong karangalan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. So, salamat sa Diyos sa napakainam na aral ng ating kapatid na ipinahayag niya na sa pamagat pa lang parang sabi mo, uy, lindol, ordinary lang yan eh. Di ba? Ordinary. Pero yung kapahayagan kasi, lalo sa 24, yung tinatawag na Olivet Discourse, yung sa bundok ng aral si Cristo sa bundok ng Olive. Doon siya nangaral eh. So doon, inihayag niya yung kaparaanan, paano mangyayari yung katapusan ng mundo. Pero ang makikita po natin, no, na may mga pangyayari na lindol. Pero sa ngayon, pag nakita mo, yung kanyang salita ay ipinahayag ni Cristo na darating ang mga bulaang propeta. Di ba ngayon ginagamit niya ng mga bulaang propeta yan eh. Di ba? Yung darating yung lindol, yung ganyan. Kasi ito, baga, matik na yan, talagang iniula na ng Panginoon yan eh. Meron ng pagdating. Kaya, ginagamit ito ng mga bulaang propeta na, oy, magkakaroon ng lindol sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na Big One. So, bago mo ihula yan, sa science, nakita na yan. So, bago mo ihula, meron na. At bago magkaroon ng kaganapan, at bago inihula naman yan, ay meron ng sinasabi ang Biblia na magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako,
At ang mahalagang salita, nakalimutan ng iba, yung salitang bulaang propeta. So yun yung tumatakot sa tao ngayon. Diba? Kaya sabi ni Brother Romeo kanina, sino ang takot sa lindol? Diba? O yan, takot si Sister sa lindol. Sino pa takot sa... Unang-una, sabi nga, diba, sabi ni Brother Romeo, ba't ka matatakot sa lindol? Sino bang gumawa ng lindol? Sino? Sabi niya, diba, ang Diyos, sabi sa Biblia. So, kung ang Diyos ang gumawa ng lindol, sino magpoprotekta sa'yo sa lindol? Diyos. So, parang ano lang, di ba? Ang Diyos ang gumawa, siya ang magpoprotekta. Or kung hindi ka man palarin, mawala ka, sinong magliligtas sa'yo? Sa buhay na walang hanggan, di ba? Diyos pa rin. So, walang dapat katakutan sa bagay na ito. Lalo na, ang mga lingkod ng Panginoon, tulog man, gising man, buhay man o patay man, tayo ay kay Kristo. So, hindi dapat matakot lalo na sa mga yumayanig ng mga hula, mga bulaang propeta na naglipana po ngayon upang magparami ng viewers o ng views sa FB, sa YouTube. Kikita yan eh. Ha? Ngayon, ang dami ng humula niyan eh, Brother Roselen. Pero may humula na darating ang katapusan. May humula na darating ang rapture. Napakadami yung mga negro, di ba? Yung mga ang dami na yan, Brother Toto, di ba? Nangyari ba yung hula nila? Walang nangyari sa kanilang hula. So, mga bulaang propeta. Ngayon, syempre, dahil sa pangyayari ito, makikita po na sa YouTube, yung kaunlaran ng teknolohiya, makikita po natin lalo na ngayon na marami na nga nagkalat ng mga bulaang propeta o bulaang Kristo. So, mag-ingat po tayo sapagkat ang Diyos ang nagpapayanig. Amen? Amen. Ang Diyos ang nagpapalindol, hindi hahayaan ng Diyos yan, no? Hindi pa hintulutan ng Diyos yan, liban sa ibigin ng Panginoon na lumindol. Diyos pa rin ang nagpapatupad yan, no? Walang makakalusod yan. So ang Diyos na kinatatakutan ng lahat, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob, ayun ang pinaglilingkuran ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Amen? Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon,